Kung hanggang ngayon ay wala pa ring lagayan yung mga condiments nyo, ito na yung sign para bumili na rin ng mga condiments bottle. 45 pesos each na lang kasi yung bawat bote nito, tapos may kasama pang sticker. At kung naghahanap rin kayo ng hindi babasagin na baso, tingnan nyo tong nahanap ko, 145 pesos lang, may 6 na peraso ka na. At ito nga yung tinatawag nila na Jollibee inspired baso. Kasi tingnan nyo yung style, halos same sa mga baso sa mga fast food chain. Pero dahil Jollibee inspired baso lang to, hindi to kasing kapal ng mga baso nila. Yung style lang talaga yung halos same, yung medyo may pagkamalabo yung baso. Sa size naman nito, nagustuhan ko kasi marami din yung nalalagay na inumin. Yung iba kasi naming nabili, maliliit. Kaya medyo nakakabitin do kapag umiinom kami. Pero dito, tamang-tama lang yung size at halos same nga sa mga regular drinks sa mga fast food. Nagandahan nga kami dito kaya nung kumain na testing namin to agad. Para sa 145 pesos tapos may 6 na piraso na, maganda na yung quality nito. At isa pa, kung may kasama kayong bata sa bahay, hindi na kayo mamumroblema kung mababasag ba nila yung baso. Ito pa isang binili ko, yung condiments bottle na 480 ml ang malalagay. Bawat bote na bibilhin nyo ay may kasama na tong stickers. Para sa 45 pesos, tingnan nyo naman maganda na yung quality nito. Pinili ko nga palang kulay, itong cream. Yung ibang color na pagpipilian, may blue, coffee, tsaka yellow. Maganda yung takip nitong bottle kasi tingnan nyo, nalalak kaya hindi mapapasukan ng kung ano-ano yung mga condiments. Yung bottle naman nakasama nito, babasagin. At ayan, makikita nyo, may rubber sa loob. Ito yung ilalagay nyo sa ilalim ng takip para hindi naglilik yung mga condiments pag nilagay nyo na. Madali lang itong ikabit at kahit yung pagsara ng bottle, madali lang din. Kaya masasabi ko kung para sa 45 pesos, napakasulit na nitong bottle na to. At dahil gusto ko magkakasama yung mga condiments, bumili na rin ako nitong wooden rack. Mag-a-add kayo ng 159 pag sinama nyo to. Kayo yung mag-a-assemble nitong wooden rack at buti na lang may kasama na tong screw kaya hindi na kayo maghahagilap. Madali lang naman to i-assemble kasi lalagyan lang to ng 4 na tornilyo sa bawat side. Para sa akin, mas okay kapag bumili rin kayo nitong wooden rack kasi mas organized to tingnan at hindi na malalagay kung saan-saan yung mga condiments. Ito namang mga sticker, si Maynard na yung pinaglagay ko. Maganda na bawat bote may sticker na kasama. Kasi 'di ba halimbawa matagal nyo na tong ginagamit at medyo madumi na. Meron na kayong extra sticker kaya hindi nyo na kailangan bumili pa. Ito naman guys, tinesting namin kung madali lang ba bumuhos yung mga condiments. At ayan, kita nyo naman na okay, 'di ba? Kontrolado mo pa dito yung pagbuhos ng mga condiments kasi alam mo na kung gaano karami nilalabas nito. Kapag kasi yung sa sachet, 'di ba? Yung dami ng buhos ng condiments depende kung gaano nyo kalaki binuksan yung sachet. Kaya minsan 'di ba, yung iba kapag nagluluto umaalat kasi hindi nila natatansya yung paglabas ng mga condiments sa sachet. Nabubuhos nila ng bigla yung condiments. Kaya kung ikaw carry mo nang bumili nitong 45 pesos each na bottle, ilalagay ko na lang po sa comment section o kaya sa description kung saan ko to nabili. Marami pa nga pala akong i-share sa inyo ng mga sulit bilhin online. Kaya para updated kayo sa mga mahanap kong sulit na product, huwag niyong kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!